Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa araw na to na muli mo kaming tinipon, muli mo kaming pinagsama-sama, muli mo kami, Panginoon Lord, pinag-isa sa oras na to. Salamat sa iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Thank you for your goodness, your kindness, Panginoon. Thank you that you remain the same. Thank you, Father, for your amazing day sa araw na to na ginawa mong posible sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you for your presence, Father God, na mararanasan ng bawat isa sa amin. Father, I pray that you sanctify us, you purify us, you take away every form of sin, Panginoon, within us. Tanggalin niyo po lahat ng mga kasalanan na pwede, Panginoon, na makabahid sa amin ng karumihan sa harapan mo. Lord, hayaan mo, Panginoon, na lumakad kami ng the best, Panginoon, through your Son, kasama ng iyong anak, Panginoon, upang mag-glorify ang iyong pangalan sa bawat araw, Panginoon, na lagi kami maging bahagi, Panginoon, ng bawat mission mo, ng gawain mo, ng will mo, ng way mo, Panginoon. Lord, hayaan mo na ma-reveal ang iyong sarili sa bawat isa sa amin, Panginoon, na mabuhay kami ng may full potential, Panginoon, ayon sa iyong kalooban sa aming buhay sa mundong ito. Maraming salamat po, Ama. Nasasamahan mo ako, ikaw ang magsasalita, ikaw ang matataas, ikaw ang magdiliwanag, Panginoon. Tanggalin mo lahat ng burden sa aming mga puso. Tanggalin mo, Panginoon, lahat ng mga bagay na magiging hindrance, Panginoon, sa mensaheng ito, Ama. Salamat, Panginoon, na ang bawat may sakit, pinagagaling mo na ngayong oras na to. Salamat, Panginoon, na binubuksan mo yung pintuan, Panginoon ko, ng mga pagpapala, Ama. Hallelujah. Even yung transformation, Panginoon, yung redemption mo sa family members namin, Panginoon, na gagawin mo, Panginoon, lahat ng mga testimony na narinig namin. Lord, lakipan mo, Panginoon, ang yung banal na dugo, Ama. Hallelujah. At patuloy mo pang i-multiply, Ama. Naniniwala ako that this is your ministry. Itinayo mo to sa loob ng 5 taon, Panginoon. Ikaw ang pundasyon nito. Ikaw ang magpapayaman nito. Ikaw ang magpapaunlad nito. Ikaw ang nagbibigay ng unity dito. Ang presensya mo, Panginoon, ang ina-acknowledge namin, Panginoon. Ang katagumpayan mo, Panginoon, Lord, ang bahagi lang kami ng katagumpayan mo, Panginoon. Kaya maraming salamat na pinepresent mo yung puso mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na nakikita namin na nagiging tangible, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng mga ginagawa mo sa aming buhay, na nagbibigyan kami ng pagkakataon na mamold, nabibigyan kami ng pagkakataon na mabago, nabibigyan kami ng pagkakataon na maging natural yung mga bagay sa paligid namin, Panginoon, sa pamamagitan ng pagtatouch mo sa puso namin at sa buhay namin at sa mga mahal namin sa buhay. Kaya ngayong oras na to, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, speak. Speak to us, Lord. We are your servant, Father. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Amen. So muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at hapon po sa inyong lahat at gabi sa iba. Kaya saan man tayong sulok ng mundo, salamat sa Panginoon. Amen. So ngayong oras po na to, tayo po ay dadako the spirit of fear. Amen. Sa Isaiah 11 po, pabasa nga po, Isaiah 11 verse 1 and 2. Amen. Anyone po? Hi. Amen po tayo. Isaiah 11, 1 and 2, sabi po dito, naputol na tulad ng punong kahoy ang paghahari ng anak ni Jesse, ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga sa pinutol na puno, sa lahi niya lilitaw ang isang bagong hari. Verse 2, mananahan sa kanya ang espiritu ni Yahweh, ang espiritu ng karunungan at pag-unawa, ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Amen po. Papuri po sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Amen. Narinig niyo yung dulo doon, yung pagsunod at paggalang kay Yahweh. Yun po yung fear. Amen? Yun po yung spirit of fear na tinatawag natin. So, napakahalaga po, ng atin pong pag-aaralan ngayon. Ito po yung last na 7 spirit po. Amen? Hindi ko po sinasabi na meron pong
na meron pong 7 espiritu. Sinasabi ko po sa inyo na meron pong expression ang Holy Spirit na hindi lang po siya siyam na prutas. Amen? Meron pong 7 espiritu na nature ng Holy Spirit na nasa iyo at nasa akin kung ikaw ay tunay na tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Amen? So meron po siyang 7 nature. Amen? Or expression. Or bahagi niya. Kumbaga sa iyong pagkatao, bahagi mo yun. Kabahagi mo yung kapangyarihan na yun. At siya lang yun. Because He is the third person of God. Amen? Kaya nga po, kung yung mga bago dito, kung may mga bago, pag nagdadasal kayo, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. He is the Holy Spirit. The third person po ng iisang Diyos. Bahagi ng iisang Diyos. Amen? Kabahagi po siya. So, purihin ang Panginoon. So, dahil siya ay Diyos, meron siyang kapangyarihan. At isa sa kapangyarihan niya, yung kanyang mga katangian. May mga dimension na kaya siyang gawin. Amen, na hindi natin kayang gawin. Pero magagawa natin kung tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoon. Kaya nga po, tayo ay isang branches, katulad ni Jesse, nung naputol po, dinugtong. May dinugtong na branches, which is Jesus Christ itself. Amen? Mula sa bahagi po ng pamilya ni Tatay David, amen? Meron pong Jesus Christ na umusbong. At tayo po inadapt tayo ni Jesus. We are Gentiles, 'di ba? We are Gentiles na inadapt, inampon, naging bahagi. Kumbaga pag inampon ko, halimbawa si Ate Jane, 'di ba, magiging pamilya namin siya, Acebes family. So nagkakaroon siya ng karapatan. Amen, bilang anak. Diba po? So, magkakaroon siya ng inheritance, magkakaroon siya ng karapatan sa lahat ng mana namin, at ganun yung nangyari sa atin. Bilang mga Gentile, inadopt tayo ni God, at ang naging ally ay si Jesus Christ itself, kaya walang question. Kasi, bakit? Bugtong na anak ng Diyos Ama. Amen? Kaya yun po yung nagbibigay sa atin ng karapatan na maging bahagi ng body of Christ. Amen? Because sa pagtanggap natin ng buong puso kay Jesus Christ as our Lord and Savior. Amen? At sabi niya, lahat ng tumatanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas, amen, ay tinatawag niyang anak at hindi nakaaway. Amen? Dati po tayong kaaway ng Panginoon Diyos. Kaya ngayong oras na to, after you receive, amen, the Spirit of the Lord, number 1, pangalawa pong pinag-aralan natin is the Spirit of Wisdom. Pangatlo po is the Spirit of Understanding. Pang-apat po is the Spirit of Counseling. Amen? So, after po ng nasa inside na to, ng 4 na bahagi po ng expression at nature ng Holy Spirit sa loob ng katawan natin, na yung Espiritu ng Diyos nagmi-meeting sa loob, amen, kailangan nang mailabas yung puwersa ng kapangyarihan ng Panginoon na naninirahan sa iyo dahil, don't you know that you are the temple of God? Sabi po ng salita ng Panginoon, di ba? Hindi mo ba alam na ikaw ang templo ng Diyos? Di ba? Ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu? Amen? Yun yung sabi sa Bible. Kaya, nasa loob siya ng katawan mo, habang nagmi-meeting yung 4 na may conference meeting, di ba? Si Spirit of the Lord, yung wisdom niya, yung karunungan ng Diyos, di ba? Yung wisdom ng Diyos, at yung understanding na binibigay ng Panginoon dahil your understanding is different to God's understanding. Amen? Different po. Magkaiba. Kaya nga sabi niya sa Proverbs 3, do not lean on your own understanding. So, ibig sabihin, yung own understanding mo ay hindi ka level ng understanding ng meron ang Spirit of God. Amen? Kaya, huwag kang manahan sa iyong sariling pangunawa, sabi ng Panginoon. Dahil ang pangunawa mo ay hindi ko pangunawa. At ang kaparaanan mo ay hindi ko kaparaanan. Kaya dumating si counsel. Si Spirit of Counsel, siya ay nagbibigay ng kaparaanan, direksyon, amen, sa ating mga mananampalataya. Siya yung nagbibigay sa atin ng karunungan, paano mo to gagawin, dinadirect ka niya, nililid ka niya, ini-instruct ka niya. Amen? Kaya napakahalaga po, na kinakounsel tayo ng Panginoon. And number 5, the Spirit of Might. Amen? Yung Spirit of Might, the Spirit of Might po, amen, yun po yung nagbibigay ng lakas, amen, to fulfill our assignment. Para mapulfill po yung assignment natin bilang isang mananampalataya. Yung might, yung lakas, na hindi lang siya lakas, it's not ordinary strength.
na binibigay sa'yo, kundi a strength with power, 'di ba? A might. It is a power na nagbibigay ng strength, 'di ba? Under niya yung strength para ma-release mo, 'di ba? Yung counsel sa iyo ng Panginoon through yung inner sight mo na kinounsel ka ni Lord. For example, si Pastor Rodol, gagawa ka ng ministry ng kabataan para magawa mo 'yon, 'di ba? Kailangan niya ng might, lakas. Kasi kailangan niyang puntahan 'yon, kailangan niya ng expense, kailangan niya ng pera, kailangan niya ng pag-supply sa mga tao na 'yon. 'Di ba? Kailangan niya ng lakas. Amen? So, para mapulpil yung assignment na yon, si Spirit of Might ang gumagawa nun. After ng Spirit of Might, binibigyan siya ng knowledge. Amen? Binibigay yung knowledge sa kanya. 'Di ba? Kung paano mo gagawin yon. After si counseling, nirelease mo na siya, so kailangan ng lakas, kapangyarihan, 'di ba? Abilidad. Amen? So, si knowledge, papasok ngayon si knowledge. Kapag katapos siya, after siyang in-instruct ng Panginoon, ng Spirit of the Lord inside you, nung isip ng Panginoon na nasa loob mo, nung understanding na binibigay niya sa'yo, ngayon binigyan ka niya ng lakas, ng kapangyarihan, di ba? Kasama yung pag-ibig doon, kasama yun, kasi hindi mo yun gagawin nang wala kang pag-ibig na dinededicate sa gawain ng Panginoong Diyos. Amen? Kaya yung knowledge na yun, yung knowledge yun ang magbibigay sa'yo ng karunungan. Paano mo gagawin yon? Saan ka kukuha ng supply? Sinong padadala sa'yo ng Panginoon? Ituturo ka ng Diyos? Ililid ka sa lahat ng instruction na yon, hindi ka niya pababayaan. Amen? So that knowledge, nakakatambal ng fear of God. Kaya hindi ka pwedeng gagawa ng masama. Kaya kung meron kang espiritu ng Panginoong Diyos, hindi pwedeng tinuturuan ka ng Diyos na maging masama o hindi sumunod o hindi maging masunurin sa Panginoon. Amen? Kaya kung merong sasabihin mo, anak ka ng Panginoon, pero taliwas naman yung ginagawa mo, sandali lang. Question mark yun. Sasabihin mo, anak ka ng Diyos, sinasabi mo na nagbago ka na, pero nagiinom ka pa rin, naninigarilyo ka pa rin, sandali. Totoo bang kinakounsel ka ni God? Sandali lang. Nambababae ka? Sandali. Totoo ba na may knowledge ka ng Diyos? Totoo ba na may understanding ka? So, yun yung mga question mark sa mga Kristiyano na hindi talaga tunay na tumanggap sa Panginoon. Amen? Kasi hindi pa nananalantay. Hindi pa sila na-overtake. Diba? Ng overshadow. Parang si Mary nga po. Ino-overtake siya ng overshadow ng spirit. Kaya wala kang ibang sasabihin kundi mag-obey sa God. Magkaroon ka ng obedient. Kapag ang Spirit of the Lord ay talagang nakipag-isa sa espiritu mo at namahay siya dito sa puso mo, papalitan ni God yung puso mo. Papalitan ko yung dating puso niyong matigas, sabi niya sa Ezekiel, at papalitan niya ng pusong masunurin. Kaya nga minsan kahit ayaw may pinapagawa ng Diyos sa'yo, wala kang magagawa. Because the Spirit of the Lord, kinakounsel ka niya through mine, anak, tulungan mo. Anak, tulungan mo. So, syempre, magtatanong ka, Lord, nakikipag-usap ka sa Diyos. Meron bang ganun sa inyo? Paano kang, di ba, parang baliw na ba ako? Ba't parang may kausap ako? Kahit mag-isa ko lang. Lord, paano ko siyang tutulungan? Then, suddenly, bibigyan ka ng sahod ng amo mo. Di ba? Nagsusupply si God. Bibigyan ka ng sahod ng amo mo, di mo pa hinihingi, binibigay na yung sahod. Di ba? Para maitulong mo sa ibang tao. Amen? Di ba? O kaya, sometimes, katulad ko po, minsan, binibigyan ako ng tip ng amo ko, 'di ba? Kaya pag may mga gusto akong tulungan, Lord, gusto ko silang tulungan, desire ng puso ko na nilalagay ng Diyos. Hindi ako ang mabuti, mga kapatid. Walang mabuti sa akin. Kung walang Diyos sa akin, walang mabuti sa akin. Basura ako, basahang marumi ang lahat ng gawa ko. Kung hindi sa biyaya ng Panginoong Diyos, hindi ako tutulong sa tao. Totoo po 'yun. Amen? Kasi selfish akong tao. Makasarili akong tao. Walang mabuti sa akin. Sa mundong ito, walang mabuti kung walang Diyos. Yung mga mabubuting gawa natin is, lang po yan, basahan sa harap ng Panginoon Diyos. And now, because of the fear of God, amen, ito po yung magbibigay sa atin ng banal na takot sa Diyos para sumunod tayo. Amen? So, pag-uusapan natin yung iba't ibang klaseng fear. Amen? Kapag ang fear po, may iba't ibang klase. Ang fear po katulad ng weaknesses. Ang fear ay regalo ng Diyos. Amen? Binibigyan tayo, kahit wala pa tayong Spirit of God, meron po tayong fear. Meron tayong fear na nilalagay ng Diyos sa buhay natin, even nung bata pa tayo. Parang si Siana. Si Siana, syempre, nung pinanganak siya, ito po yung fear na nagiging, fear po na nature ng tao. Na po, because of things na hindi mo alam. Ito yung fear na nature na naka-defense sa defense mechanism. Nag-iingat at nagpo-protekta sa atin.
Katulad ng baby ko, 'di ba? Siyempre, tao yung nakikita niya nung pinanganak siya. Mami niya, ako, si daddy, si mga lola niya. Tao yung nakikita niya. Then suddenly, nung dinala namin siya sa daycare, thank you. No need. Yes, yes. Thank you. Bye, baby. I took home her bottle yesterday. I need to take her a new one. Yeah, no need. No need. Because she don't drink milk. So that's why I'll bring along. I love you. I love you. Eh? She doesn't drink it. No, she already drink milk. No, no, but I took her bottle from over there, brought it home. Does she need another one to go back? Oh no, she have extra there. Thank you. And tell her that she drinks 7 o'clock. Mhm. Sure. Yes. Thank you. Ayan. So, yung fear po, katulad ni Siana, di ba? Dahil nakikita niya mga tao sa paligid niya. Nung nakakita siya ng aso, di ba? Na suddenly dinilaan siya ng aso doon sa daycare po na pinagdala namin. Natakot siya, di ba? Bilang baby, kasi hindi niya alam, hindi siya nakakakita ng aso. Amen? Nakakita siya ng hayop na apat ang paa, may tenga, tapos iba yung salita, hindi nagsasalita katulad ng tao, tumatakol, di ba? So, yun yung takot niya because hindi niya alam yung bagay na nasa paligid niya. Bilang bata, 'di ba? Yung innocent niyang fear. 'Di ba? Dahil hindi niya alam yung nasa harapan niya. Amen? So that is the fear ng defense mechanism. Iniingatan tayo. So yung fear po, binigay yun ng Diyos sa atin. Kaya nga kahit nung wala ka pang espiritu ng Diyos nung bata pa tayo, may takot tayo sa Diyos. Alam natin, automatic yun. Alam natin. Alam natin, naririnig natin na may Diyos. Alam natin yung tama at mabuti. Alam natin yung masamang magnakaw kasi magagalit yung Diyos. Alam natin yun kahit wala tayo. Without the Spirit of God, there is fear. Katulad ng weakness. Yung weakness, nakalagay sa atin yung weakness, pinaregalo ng Diyos yung weakness sa atin para pag mahina tayo, di ba, naaalala natin yung Diyos. 'Di ba? Kasi yung walang tumutulong sa iyo, 'di ba? Nalalapit ka sa Panginoon because of that weakness kasi sabi niya, 'di ba, my power is perfect, 'di ba? Wala kayong matatandaan. Isipin niyo pong mabuti buhay ninyo. Hindi kayo lumapit sa Diyos na okay kayo. Hindi kayo lalapit sa Panginoon kung hindi sa pinaka down ng buhay ninyo. Yun yung way ni God. Sometimes, ang target ni Lord is weakness natin. Kaya nga ang kaaway, yun din yung tinatarget sa atin kasi yung weakness natin, dun din tayo pwedeng ipahamak. Pero dalawang bagay yun. Yung weakness mo, dun din mo mariremind na may Diyos. Sandali lang. Sinabi ng nanay ko noon na kapag kailangan ko ng tulong, may Diyos, nahinga ng tulong, magdasal lang ako. Di ba? Sino dito? Ang bata na hindi tinuruan mula bata sila. Automatic yon. Merong nagsabi sa inyo na may Diyos. Walang bata, naniniwala po ako, walang bata, even ibang lahi sila, kahit pa-Muslim sila, may Diyos silang sasabihin ng mga magulang nila, may Diyos, may Diyos. Kaya lang iba-iba ng doctrine. Pero may Diyos na ipapakilala sa kanila. Amen? Kaya tayo, wala ditong kinatagpo na malakas ka, natagpuan mo na yung Diyos. Malakas ka, kilala mo na yung Diyos. Hindi. Pangit yung buhay mo, naniniwala ako. Yung buhay natin hindi maayos nung nakilala natin yung Diyos. Yung buhay natin, sira. Yung buhay natin, hindi Kaya, wag mong isipin na, do not come to God just because your life is good na. Hindi. There's no good without God. Hindi mo makikilala ang Diyos na mabuti yung buhay mo. Minsan, siguro sa 100% na mga tao sa mundo, 2 tao lang siguro yung lalapit sa Diyos na maayos yung buhay. Kasi, but I don't believe because even yung mga tao na nasa Bible, kahit isa-isahin ko sa inyo, hindi maayos yung buhay nila na lumapit sa Diyos. Si Tatay Moises, murderer. Amen? Ang Diyos niya, hindi ang Panginoon. Si Tatay Abraham, pagan. Ang Diyos nila, hindi ang God. Amen? Pero nung tinawag sila ng Panginoon, nagkaroon sila ng banal na takot. Nagkaroon sila ng pagkakakilala sa Diyos kahit na hindi si Jesus Christ ang Diyos nila. Kasi there is thing na hindi natin mapaliwanag inside us when you are called, when you are chosen. There's a thing. Natingnan nyo, nung kinatagbo niya si Moises, may banal siyang takot. Samantalang lumaki siya, na hindi naman yun ang Diyos niya. Ang Diyos niya, gold, na Egyptian na tao, di ba? Yun ang Diyos nila. Amen? Si Tatay Abraham, bakit nung kinatagpo siya ng Diyos, suddenly, di ba?
Merong ting sa kanya, lumayo ka sa pamilya mo, iwanan mo yung pamilya mo, sumunod ka sa akin. Samantalang lumaki siya sa pagan family na ibang Diyos, bakit meron agad na fear na nandun? Na nakatanim sa kanya. Si Joseph, binugbog ng mga kapatid, di ba? Si Joseph the Dreamer, na tinatawag na the Dreamer, pero isang beses lang na naginip, di ba? Kaya, di ba, binugbog ng kapatid, nagalit sa kanya mga kapatid niya, binenta siya, di ba? There is thing na nasa inside niya, di ba? Sila Jacob, nilinlang niya yung kanyang kapatid, di ba po? Walang perpekto, kaya do not come to God na perfect ka. Come to God and make God perfected you. Hayaan mong ang Diyos ang mag-perfect sa'yo. Huwag mo sasabihin, ay, hindi pa ako maayos ang buhay ko, hindi pa ako lalapit sa Panginoon kasi hindi pa maayos ang buhay ko, manginginaw pa ako. Hindi! Lapit ka sa Diyos para ayusin niya ang buhay mo kasi hindi mo kayang ayusin ang buhay mo without God. Diba? Kaya nga sabi ni Lord, remain in me and I will remain in you. Kasi, napakahalaga po nun. So, balik tayo. So, walang maayos na buhay. So, nagkakaroon tayo ng takot. Amen? Kasi, may alam tayo about sa Diyos na yon. Amen? So, pangalawa po, nature na takot, yung mga phobia natin. Diba? Yung mga phobia mo, ako po, takot ako sa heights. Takot talaga ako sa heights. But, hindi dahil possessed ako ng demonic. Hindi dahil possessed ako. Takot lang talaga ako sa heights. Pero, sinubukan ko po siya. Nung sa Singapore, sinubukan ko sumakay sa roller coaster kasama yung asawa ko. Pero, di ko na inulit. At hindi ko na po uulitin talaga kasi takot talaga ako. Ayoko talaga. Amen? So, yun yung takot. Fear din po ang tawag doon. Natural fear siya na pwedeng mag-ingat sa akin. Kasi, di ba, merong mga roller coaster na nakakalag yung kanilang mga gulong, maraming namamatay, tumatalsik, di ba? Pwedeng yung takot ko na yun, pag-ingatan ako nun. Amen? Kaya yung takot natin, pwedeng magdulot yon ng mabuti at masama sa tao. Depende sa mind mo. Kasi bawat ginagawa natin, minsan padalos-dalos tayo di tayo nag-iisip. Pero minsan, binibigyan tayo ng babala ng Diyos because of fear. 'Di ba? Yung apoy, pag mainit yan, di mo lalagay yung kamay mo ganun. Kasi bakit? Takot ka mapasok. Tama? Kaya, yun din pong bahay natin, yung mga mayayaman na tao. 'Di ba? Naglalagay sila ng security guard sa gate nila. Bakit? Hindi lahat ng tao pare-pareho. Amen? Takot ka na pasukin na magnanakaw yung tahanan mo, kaya may security code sa pintuan ninyo. Amen? Takot na pwedeng mag-ingat sa atin. Yun po yung nilagay ng Diyos sa ating mga tao. Takot na hindi tayo makagawa ng masama sa mata niya, kahit pa wala tayong espiritu ng Diyos. So, ganun kabuti yung Panginoon sa atin. Binigyan niya tayo ng fear, 'di ba? Para mag-ingat sa atin. May naidudulot siyang mabuti at masama. Kaya nga, yung tao na nakakagawa ng paulit-ulit, 'di ba? Kasi nasasanay siya. Kapag nasasanay ka kasi sa kasalanan, nagkapatong-patong yung kasalanan mo hanggang hindi ka na natatakot sa Diyos. Amen? Katulad po nangyari sa kay Moises saka sa mga tao. Yun, hindi pa rin yun tinatawag na honoring or reverence sa God. Kasi yun yung takot na knowing naman, 'di ba? Na alam mo. Yung kanina, in example ko sa inyo, si Siana, takot siya sa aso because sa unknown thing. Tapos, ito namang takot na sasabihin ko sa inyo, just because you are aware. Aware ka sa Diyos na to. Katulad ng mga tao na kasama ni Moises, di ba po? Nung siya'y kumakausap sa Panginoong Diyos, doon sa Mount of Sinai, nung sinabi ng mga tao na, Moises, gusto rin naming makausap ang Panginoon. Tapos sinabi yun ni Moises kay God. Sabi niya, Yahweh, gusto kang makausap ng mga tao. Amen? Tapos anong sabi? Anong sabi ng Panginoon? Pumayag siya, excited siya. Alam niyo, ang Panginoon, excited siya kapag gusto natin siyang makatagpo, gusto nating makita yung face niya, gusto natin siyang isik. God is excited for us. Amen? Sabi ng Panginoon, sige, sabihin mo sa kanila, maghanda sila. Kasi kailangan nilang humarap sa Diyos ng banal. Diba? Nung sa Lumang Testament. Pero nung yumayanig na, nung darating na si Yahweh, yumayanig na, nag-dark na yung cloud, kasi magsasalita na si God. Anong sabi ng mga tao? Sandali lang, Moises, ikaw na lang! Okay na kami! Ikaw na lang makipag-usap sa Diyos! Sabihin mo na lang sa amin yung gusto niyang sabihin. Di ba? Nakita niyo po yung takot. Di ba? Yung takot na yon na kasi alam nila, di ba, na may kayang gawin yung Diyos na yon. Alam nila na kunting pagkakamali nila sa harapan ng Panginoon, pwede silang mamatay.
Amen? Nakita niyo po yung takot? Yung takot na yun na dahil alam mo na yung tao na to, kapag nagkamali ka, konti lang na bahid na ano mo, hindi ka pwedeng lumapit sa kanya, mamamatay ka. Amen? Diba kaya nga yung mga priest noon, lumalapit sila sa kaban ng tipan na may kadena yung kanilang mga paa. Diba? Kapag hindi sila kapag lumapit sila doon na may karumihan, makikita mo lang patay na sila sa loob. Diba? Kasi kailangan banal kang lumalapit sa Diyos. So, ang Diyos po hindi nagbabago. He is the same God. Kaya nga, sabi niya, sa Roman 12, sabi niya ganun, di ba? Ihain niyo yung inyong mga sariling banal at kapuri-puri sa harap ng Diyos. Amen? Kaya nga tayo nagkakaroon ng fear of God kasi iniingatan natin yung sarili natin na marumihan yung mga kamay natin, na marumihan yung pag-iisip natin, na marumihan yung puso natin, na magkaroon tayo ng takot kasi bakit? There is a spirit of fear. Pag sinabing spirit of fear, ito yung takot na banal. Kasi ayaw mong makagawa ng bagay na makakasakit sa Diyos. You know what is the difference between the spirit of fear at sa mga nature ng spirit ng fear? Pabasa nga po sa 1 Timothy, 2 Timothy po, 1 verse 7. Pabasa nga po sa Tagalog. 2 Timothy chapter 1 Amen. verse 7. Amen. Sabi po dito, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen po. Salamat Amen. po sa pagkakabasa ng inyong banal na salita. Amen. So ngayon, naintindihan na natin. Itong pag-uusapan natin is usapan na to ng mananampalataya. Usapan na to ng believers. Amen? Kapag ikaw ay naging believers na, kanina yung sinasabi kong fear sa inyo, nature yon. Natakot kayo, may phobia kayo, di ba? Nature yon, normal yon. Defense mechanism. So, protektahan ka ng takot na yon para wag mong gawin. Di ba? Natatakot ka kasi hindi mo alam yung pakiramdam, 'di ba? Katulad nung pinalimbawa ko sa baby, because you don't know. And takot, 'di ba? Takot na knowing dahil may alam ka. Amen? Takot dahil naintindihan mo yung kapangyarihan ng Diyos na 'yon. Katulad ng sinampol ko sa ng mga Israelite. Amen? Kasi may kaunawaan ka. Kahit wala ka espiritu ng Diyos, may kaunawaan ka sa kayang gawin nun kasi maraming pinakita sa kanila yung Diyos na kaya nilang gawin. Na kaya niyang gawin para sa kanila. Kaya meron silang takot kahit di nila nakikita. Amen? So ngayon po, pag-uusapan natin, yung spirit of fear, bilang mananampalataya, sabi niya doon, pag binasa niyo yun sa English, for God hath not given us the spirit of fear. Maliit na spirit yon. Ibig sabihin, may spirito pala talaga ng takot. May spirit of fear na galing sa kaaway. Amen? Puwera pa sa fear na meron kang natural lang. So, kailangan pala pinagdadasal natin, Lord, I rebuke the spirit of fear. Dahil meron palang spirit of fear. Amen? So, mahalaga po, na malaman natin to, na dapat pinagdadasal natin to. Na nagkakaroon tayo ng spirit of fear, kahit na gawain naman ng Diyos yung gagawin natin. Bakit merong spirit of fear? Diba? So, ibig sabihin, hindi yun align. Hindi yun align sa gusto ng Panginoon kasi will niya pinapagawa. Bakit may takot ka? Sandali, hindi yun galing sa Diyos. So, there's spirit of fear sa'yo. Amen? Kasi, kung pinapagawa sa'yo ng Panginoon yun, bakit ka mahahaluan ng espiritu ng takot? So, may espiritu ng takot na sumasanib sa atin. Amen? Napupunta sa atin, sa mind natin. Actually, sa mind po yun. Ang spirit of fear is sa mind. Hindi siya sasanib sa'yo na magpo-possess. Kasi, if you have the spirit of the Lord, bilang mananampalataya po ang pinag-usapan natin, if you have the spirit of the Lord sa loob mo, hindi siya pwedeng sumanib sa'yo. Ito lang ang kaya niyang takutin. Yung mind natin. Kaya nga tingnan nyo, kapag walang baon yung anak mo, ito lang naman eh. Hindi dahil sinasaniban ka. Ito yung tinitira ng kaaway. Kasi bakit? Sinungaling siya. Yung deception. Yung deception niya, yung paglilin lang sa atin. Pero, he cannot possess you. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi ko kayo binigyan ng espiritu ng takot, kundi kapangyarihan, pag-ibig, at self-control.
sound of mind. Kasi dito nga siya pumapasok. So, binigyan daw niya tayo ng kapangyarihan para mapaglabanan yon. Well, para malaman mo kung ikaw ay may spirit of fear, di ba? Ibig sabihin, you are lack of power. Para malaman mo na ikaw ay may spirito ng takot, kulang ka ng kapangyarihan, kahit may espiritu ka ng Diyos, kulang ka ng pag-ibig, kulang ka ng self-control. Lack. Kapag ikaw ay kulang, ibig sabihin mayroon ka spirit of fear. Pero pag bold ka, gagawin mo lahat para sa Panginoon Diyos. Kasi yung spirito ng Diyos na nananalantay sa'yo, tatanggalin niya yung takot, tatanggalin niya yung pag-aalinlangan, tatanggalin niya yung doubt. Amen? Kasi alam mo na may nag-aalaga sa templo mo. Kaya ang binibigay niya sa'yo para malaman mo na ikaw ay may spirito ng fear of God, amen? Meron kang love, meron kang power, at meron kang self-control, sound of mind. Amen? Yun yung tinatawag na self-control kasi that is the fruit of the Holy Spirit na magbibigay sa'yo ng pangunawa that God, amen, is almighty. May understanding ka that the power of that God, amen, is mighty. Diba? Yung might niya na pwedeng tumulong sa'yo, yung lakas niya na pwedeng tumulong sa'yo. Yung siya yung magbibigay ng conviction sa'yo. Yung fear of God, yun yung magbibigay ng conviction sa'yo na humakbang ka sa mabuti at hindi sa masama. Nagkakaroon ka ng takot na hindi mo siya sundin kasi alam mo na tinig ng Diyos yun. Natatakot ka na andun yung banal na takot mo na hindi mo gawin dahil alam mong pinapagawa ng Diyos yun at pinatayo ka niya doon. That is the fear of God. Alam mo na pag di mo ginawa yun, may consequence ka. Naiintindihan mo yun, nauunawaan mo yun dito kasi kinounsel ka niya. Na pag hindi mo hinakbangan. Kasi tinake over na tayo ni God eh. Amen? Tinake over na tayo ng Panginoon na yon. So lahat ng sasabihin niya sa'yo, andun yung puso ng obedient dapat sa'yo. And the fear of God, hindi dahil takot na takot ka sa Kanya. Hindi ganon. You just know na itong God na to is justice. Because fear of God is a person. It is a person. Hindi lang siya nature. He is God na nagsasabi sa'yo, anak, mag-share ka ng gospel sa taong yan. Anak, mahalin mo yung tao na yan kasi minahal din kita. Anak, patawarin mo yan. That is the fear na nagsasabi sa'yo because He is the person. He is God na nagko-convict sa'yo through your heart, through your mind. Kasi ang salita ng Diyos, hindi naman to pumapasok sa utak mo. Maniwala kayo, ang circulation ng katawan natin, kapag naghahayag ng salita ang Panginoong Diyos at naririnig niyo ang salita ng Diyos, sa puso yan pumapasok. Hindi dito. Dito siya pumapasok. Kaya nga pag nagsasalita sa inyo yung mga tao, pag nasasaktan kayo, hindi naman dito eh. Dito. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, itatanim ko ang iyong salita sa aking mga puso upang sa'yo ay di ako magkasala. Dito. Hindi mo naaalala ang salita ng Diyos dahil dito. Naaalala mo ang salita ng Diyos dahil dito. Sa puso mo kahit walang utak. Nandito yung kapangyarihan ng Diyos kahit wala siyang utak. Pag hindi na gumana tong puso mo na to, wala ka na rin pagmamahal sa ibang tao. Pag di gumana tong puso na to, wala na rin buhay lahat sa katawan mo. Kapag hindi to tumibok, pwedeng maparalyze lahat. Katulad dito. Pero dito lahat. Sa Psalm 119, kung di ako nagkakamali, verse 11, ikintal mo sa aking puso ang iyong banal na salita upang sa'yo hindi ako magkasala. Lahat ng mga pag-aalala mo sa bawat araw, sasabihin sa'yo ng Holy Spirit, fear not, do not anxious, sabi niya sa Philippians, for I am your God. I-send mo sa akin yung petition mo, yung request mo, ng may pasasalamat. Kung kilala mo ko, yun yung sinasabi sa'yo ng Diyos. Diba? Kung kilala mo ko, hindi ka dapat nag-worry sa bukas mo. Dahil sinabi ko sa iyo, anak, akong bahala sa bukas. Do not worry about tomorrow, for I am tomorrow. Ako ang may hawak ng bukas. Ako ang may hawak ng bukas. Ako ang may hawak ng time. I am the time.
'Di ba? Siya yung time. Siya yung tomorrow. Siya yung araw. Kasi He number your time. He number your days. He is God. Kaya siyang may control ng lahat ng bagay. Amen? Hindi tayo pwedeng mag-judge sa ibang tao kasi He control people. Alam din niya. Siya rin ang nagpapatigas at nagpapalambot ng puso ng tao. Siya ang may control. Kaya niya, kaya siya, di ba si Moises, pinatigas niya yung puso ng paraon. Siya yun. Para ano? Para patunayan niyang Diyos siya. Para patunayan niyang Diyos siya. Na ako ang nagkokontrol ng lahat ng bagay. Nagbigay siya ng mga parusa. 'Di ba? Hanggang sa pakawalan sila na pero. Para lang ipakita ng Diyos yung glory niya. Ganon din sa'yo. Pag pinili ka ng Panginoong Diyos, yung spirit of fear is a person na nagsasabi sa'yo na anak, gawin mo to. Nagko-convict sa'yo, nagko-correct sa'yo. Nagdidisiplina sa'yo. He is a person na nagsasalita sa'yo from inner, hindi ka baliw. Because He is God na kayang makipag-communicate sa espiritu mo na nasa loob ng katawan mo. Siya yung nagbibigay ng banal na takot sa'yo para di ka marumihan. Yung mga kamay mo para hindi humawak ng maruming pera. Para hindi humawak ng maruming katawan. Para hindi humawak ng asawa ng ibang tao. Siya yung nagbibigay ng kabanalan sa'yo kasi siya yung nagpapaalala sa'yo at nagre-remind sa'yo, do not do that. Huwag mong gagawin yan. Huwag mong gagawin yan, anak. Pag pinaalala sa'yo ng puso mo, papasok sa mind mo, oo nga, hindi ko kailangan gawin to. Kasi kinounsel ka ng Spirit of God sa loob mo. Hindi ako pwedeng uminom. Kasi itong katawan na to ay katawan ng Diyos. Hindi ako pwedeng manigarilyo. Kasi ang katawan na to ay banal. Hindi na si Beverly to. Si Jesus na to. Hindi na si Andrea yan. Si Jesus na yan. Hindi na si Nanay Selena. Si Jesus na yan. Hindi na si Pastor Rodel. Si Jesus na yan. Katawan na yan ni Jesus, Ate Cristita. Kaya ano man yung sinasabi ng bibig mo. Amen? Ang sabi niya, hindi pwedeng daluyan ng tubig tabang at tubig alat ang bibig na yan. Dahil yung bibig na yan ang ginagamit ko para purihin nyo ako. Yung bibig na yan ang ginagamit ko para magpasalamat kayo sa akin. Hindi para magmura. O hindi para magkipagchismisan o pagchismisan yung buhay ng ibang tao. Yung bibig na yan. Pag tumikom yan sa pagpupuri sa akin, says the Spirit of the Lord, even ang mga bato, kaya akong purihin pag inutusan niya. Hindi tayo kailangan ng Panginoong Diyos pag di tayo sumunod sa Kanya kasi pipili siya ng ipapalit sa atin. Kaya niyang pumili. Kaya niyang wasakin lahat. Alalahanin ninyo, winasak niya yung lahat ng tao sa panahon ni Noah. At binigyan niya ulit ng bagong beginning. Kayang gawin ng Diyos yun, ng paulit-ulit. Amen? Kahit sa ibang kaparaanan. Kaya kung di tayo magkakaroon ng banal na takot, sabi ko nga sa inyo, sinabi ko pala sa mga bata, bawat minuto sa buong mundo na to, globally, 118 person ang namamatay. Minuto po So sa loob ng isang araw, sa buong mundo may namamatay na 6,000 mahigit na tao. Isang oras. Pero ikaw buhay ka pa. Bakit? Because you have assignment. At sinasabi yun ng Panginoon sa'yo, may assignment ka na kailangan mong mapulpil dahil ikaw ang tahanan ng Diyos. Ikaw ang ambassador ng Diyos. Kaya ingatan mo yung katawan mo. Ingatan mo yung pag-iisip mo. Ingatan mo yung puso mo. Sabi ng Panginoon, guard your heart. Diba? Yun yung fear natin na huwag tayo makapasok ng mga bagay na pwedeng magparumi sa puso natin at sa isip natin. Guard your heart, sabi niya. Unawain mo yung sinasabi ko sa'yo, anak. Kasi yung sinasabi ko sa'yo, para sa kabanalan at para sa glory ko. Na lahat ng mga bagay na paghihirap mo pansamantala lang na hindi mo makakumpara sa glory na ibibigay ko sa'yo pagdating ng araw at takdang oras at panahon para sa pagdating ko. Dahil sa akin naging ilaw ka. Dahil sa akin naging asin ka. Hindi yun dahil sa sarili mo. Just because of the Holy Spirit na nagmanifest sa'yo, you are now the salt and light of the earth. Because I am the greatest light, sabi ng Diyos.
Binahagian niya lang tayo ng ilaw at asin niya. Kaya sabi ng Panginoon, walang ilaw na nakatago sa ilalim ng lamesa. At dapat kang matakot pag tinatago mo ilaw na yon. At walang asin na walang lasa. At dapat mong katakutan yon, banal na takot na hindi natitikman ng mga tao sa paligid mo, na hindi ka nagiging epektibong Kristiyano. Dapat mong katakutan yon. Dahil ikaw ang representation. Ikaw ang nagre-represent sa pangalan ni Jesus sa mundong ito. Kailangan kong umalis sa mundong ito. Bibigyan ko kayo ng comforter. That is the Spirit of God. Amen? Yung comforter na magbibigay sa inyo ng tulong. Because fear of God is a person. It is a person na magbibigay ng kapangyarihan sa inyo. Amen? It is the spirit of the person na magbibigay ng love because love itself is God itself. Ang taong walang pagmamahal ay taong walang Diyos. Yan ang sabi ng salita ng Panginoong Diyos. At self-control, sound of mind, na nagkokontrol sa isip mo, sa buhay mo, sa puso mo, sa lahat ng ginagawa mo. Amen? Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa atin nun. Amen? Ang Diyos po, because He is the Spirit of God. He is a person. Amen? Kaya, magkaroon po tayo ng banal na takot na nagmumula po sa Panginoong Diyos. Amen? Kaya, purihin po natin ang Diyos. Magkaroon po tayo ng banal na takot sa Panginoon na Siya ay Diyos, na dapat nating magkatakutan, na dapat nating ihain ang ating buhay na banal, kapuri-puri sa harap ng Panginoong Diyos, dahil yun yung gusto niyang magamit tayo para sa glory. Amen? Ng Panginoon hanggang sa kanyang pagdating. Madatnan niya tayong tapat, nagtatapat at nasa paanan ng Panginoong Diyos na nag-o-obey, willing na sumunod sa Kanya at may mataas na banal na takot. Kaya natin siya ino-honor because tinuturuan tayo ng Holy Spirit na igalang yung Diyos na yon. Igalang yung katawan natin. Igalang yung pag-iisip at puso natin. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Salamat sa Panginoon na pinili niya tayong templo. Pinili po niya tayo na maghayag ng mabuting balita sa mundong ito hanggang sa muling pagdating niya. Dahil ikaw at ako ay may accountability tayo sa mga mahal natin sa buhay. May accountability tayo sa mga tao na nasa paligid natin na pinapatagpo sa atin ng Panginoon para katagpuin din ang kapangyarihan, pag-ibig at self-control, sound of mind, pag-iisip, knowledge na merong binibigay sa atin na nagmumula sa Panginoong Diyos. Hindi sa sarili mong pag-iisip dahil sabi ng Panginoon, ang pag-iisip mo ay di ko pag-iisip. Ang kaparaanan mo ay di ko kaparaanan. Kaya kailangan po nating isakabuhay ang lahat ng sinasabi sa atin ng Panginoon at naririnig ng mga tenga natin. Makinig ang may pangkinig, sabi ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Dahil my sheep hear my voice, sabi ng Diyos. Ang mga tupa ko, naririnig nila yung tinig ko. Susunod sila kasi tupa ko sila. Susunod sila kasi anak ko sila. Susunod sila kasi ilaw at asin sila ng mundong ito. Susunod sila kasi pinili ko sila at tinawag ko sila. Susunod sila kasi pinalambot ko yung puso nila. Susunod sila dahil binago ko yung batong puso nila. Kaya wag nating tigasan ang ating mga puso pag tayo tinawag ng Panginoong Diyos na sumunod sa Kanya. Amen? Meron po tayong assignment that God want to fulfill in our life. Kaya purihin po ang Panginoon. Let's pray. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat po, Ama, sa mensaheng ito, O God, na patuloy mong pinapaunawa sa amin, Panginoon, ang iyong mga banal na salita sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, Panginoon, na nananalantay sa bawat isa sa amin. Ang kapangyarihan mo, Panginoon, na above sa lahat ng kasakitan, above sa lahat ng karunungan, above sa lahat ng kapangyarihan, above sa lahat ng mga bagay sa mundong ito, dahil patuloy mong pinatutunayan, Panginoon, na ikaw ang kailangan maghari sa aming buhay. Ikaw ang kailangan maghari sa mundong ito. Ikaw ang kailangan maghari sa aming pamilya. Ikaw ang kailangan maghari sa aming ministry. Ikaw ang kailangan maghari sa aming mga simbahan. Ikaw ang kailangan maghari, Panginoon ko, sa lahat ng taong ito dahil pangako mo sa bawat isa sa amin na lahat ng tao ay luluhod sa iyong pangalan, Hesukristo. Kaya maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa banal na takot na nilalagay mo sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon, na masunod ka namin, Panginoon, na may willing heart,
na may obedient heart, na may humility nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, at nagpapaturo sa iyo sa pangalan ng aming Diyos na buhay. Salamat po sa iyong bugtong na anak, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu mo na patuloy na nananalantay, gumagabay, pumapatnubay sa bawat isa sa amin na magturo ng tama at mali, mabuti at hindi. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin sa pangalan ng aming Diyos na buhay. Salamat sa fear of the Spirit, Panginoon, that this is the person na nagtuturo, nagtutuwid, nagdidisiplina at nagbabago sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, O God, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking samot dalangin na may pasasalamat, pagpapakumbaba sa iyong harapan. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, your only Son, your Holy Son, Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat. Maraming salamat, Sis Beb, sa napakagandang mensahe. Ano po? Napakaganda.